Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue, kailangan sumunod ang mga botika sa VAT exemption sa mga gamot kontra diabetes, mataas na kolesterol at hypertension. Sa ilalim ng Train 2 na pinatupad ngayong Enero, wala na dapat 12% VAT ang mga gamot na ito. We are reminding po the retailers, it's not a matter of changing yung functionality ng system. They should extend exemption already as early as January 1, 2019. Pero nakakatanggap ng mga report ang ahensya na may naniningil pa rin ng VAT. Inalam namin kung totoo ito. Bumili kami ng gamot sa tatlong mga botika sa Quezon City. Lahat naniningil pa rin ng VAT. Sa mga resibo, nakasulat pa rin ang singil sa VAT. 65 pa rin yung hindi siya 5 something. Yes. Pag wala pong 5. Pag wala pong VAT, 5 something siya. Oo, pero kasi 'di ba January 1 dapat wala na pong VAT yung mga ganito pong produkto. Lahat po ng hypertensive medicine, diabetic medicine, anti-cholesterol po. Wala na po dapat VAT. Sige ma'am, ano na lang namin. Kasi kung gusto nyo pong mas malaman pa yung iyan na lang namin ma'am. Wala kasing honor dito. Di pa po siya ma'am na-adjust yung sa computer, Ano yun? pero Ano yun? nagbaba na po kami ng price. Ano 'yon? Sorry. Nagbaba na po kami ng price ma'am. Dating 2 pesos, naging 1 pesos na lang po. Bakit may VAT pa rin? Hindi pa po sila nag-update eh. Hindi pa Yung owner. Kaya abiso sa mga mamimili, Hingi kayo parati ng resibo para ma-check ninyo na VAT exempt yan kasi hindi ho kayo pwedeng pupunta sa BIR at sa BIR kayo magre-refund. Kasi po ang nagpataw ng tax sa inyo, if ever mali, is yung drugstore. maaari mag-email ng sumbong sa ecomplaints@bir.gov.ph. Ilagay ang pangalan ng botika at address nito. Mahaharap sa reklamong non-compliance with the tax law provision ang hindi magbibigay ng tax exemption sa gamot. May multa itong 1,000 pesos at pagkakakulong na maaaring umabot ng 6 na buwan. Magsasagawa ng mga tax compliance checks ang BIR sa mga botika sa mga susunod na araw. Sa ngayon, may mga nagsusulong na rin na tanggalan ng VAT ang mga gamot para sa cancer. We have very strong patient groups and mga NGOs that are working with us, and we are tinitingnan namin kung paano natin masasama itong cancer medicines. Lumalaban sa stage 2 breast cancer at nagme-maintenance medicine pa sa puso ang 66 na taong gulang na si Emelita Del Rosario. Sa pensyon na lang daw siya umaasa, kaya bawat piso mahalaga, lalo na sa kanyang gamot. Malaking bagay po yung tulong sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap, hindi po ba? Salima Refran, GMA News.